transporto publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, otro magandang morning mga kasangkayan. Nga nasulod na kita ha programa Sumat Istihanon. Pan-Tuesday nga edition December 16, 2025. And kaupod lagi hapon niyo Daisy Lalosa Bilizar. Magkakarampang kita sa kupino sa ka oras pa. This time para naman hato naton mga balita lokal. Mga panhitabo din naman napalibot ito na aton probinsya. Pero kung may ada naman mga regional news, national news, bisan pa international news, labi na aton na mga balita nga may ada naman kita kalabutan, inaaton naman tatag doon. Oo, pero matutok talaga kita hiton mga hitabo din hinaman ha aton palibot, Dinesyo na dito Borongan, probinsya ito Eastern Samar. So again, magandang morning. I hope giupihin na dada iton iyo kabutang. Settled na kamo di dito nyo tagsa-tagsa nga trabaho. Pag hinangpos, hiton mga adlaw nga papasukan na yana naman nga December. Nako, kagidada mo ngayon hiton ko kagidada mo hiton mga holiday. Mag-i-enjoy talaga kamo hiniiyo bakasyon. Kaya kuno ating nga iyo. Kay syempre diri man naman kami api. Di kami kasi itong taga pagbalita. So kailangan ipapasamuag naman daily iton nga ni mga importante nga mga hitabo din hinaman hiton aten palibot. So magandang morning. Magkakarampang kita ha. Sakopin 1 hour parahan aten program. Yara kita iton ka alas 10 na nga aga. Uungan kumusta aton mga napiraw? Napiraw ba ka mo? Adton aton din ang mga kasangkayan nga. Nag-atindera haton misa di Galio. Maupay nga morning. Okay, kailangan ba bawiin aton kapirawan? Sige, malipayan nga pagkaharampang. And yes, labi na may adaliwat kita balita tikang naman kan Engineer Sok Abirian ni Ronian. Ngandara kay Pasko na talaga, Sige ha, oras nga 12 minutos sa nakalabay ha, alas 9 ha aga. Kagirisyo hidaman hadton pag-abri, pagpasiga daman hadton ira mga Christmas lanterns, mga pailaw dito naman habung to hiton Dolores kagabi. Asya tama ba kagabi atong adlaw pinangunahan ni Mayor Zaldi Carpezo iba naman aton gimmick aton naton mga taga local government unit han Dolores. Girisyohi daman aton ira naman Christmas Village. Ngahin aton ira daman talaga ginpailawan aton ira munisipyo. Nakita kita di daton ira mga photos.
So, Odolio Panggol Mingulio, good morning Ate Daisy, watching from Gamay, Northern Samar. Hi mga taga Gamay, Northern Samar, maupay nga morning. Thank you for joining. Okay, so this early, may ada na ngayon kita balita, tikang ka ni Engineer Sok Aberia. Adi na halin niya, Ate Sok. Sige, anay ha? Okay. Radyo Pilipinas report. Ate Sok, magandang morning. Kumusta? Yes, musta you? Anay, didinhirara ni kita Pasko manggod. Didiin may mga construction. How copy ka sa mang Daisy? Loud and clear, go ahead. Oo, sige, kay gintatamdan ta plaza, iton syudadan, Borongan. Diri na nakita mo kay Kiano nakukumpara rin tayong balita nga nagraranggat, talams na, pero may gadya, pero light, blink. Maupay gadaman, di deton plaza, iton aton syudad. Pwede nagad pamasyadahan daman talaga. Pero diri kita magtupig pinakikumparar kay hirayo pa kita nga pamabrason. So, kain taon ni tadi bisan tadi nga bilin, butaw pa ita sulod. Sige lang, dahit pag Pasko may dahit. Kurikes ka dyan. Nga di kita lanahin mga good news. Uy, aton mga job order. Iton LGU Borongan. Ilag partikular na ito nagpaka-assign. Magkalain-lain nga mga buhatan. Uy, may da nahira magiging mapapalagyap nira. May gapira pagpapaskuhan kasamang days kay nakitahin mga kapapilan. Asya malat anira ginihinilat ang pronouncement sa natan presidente may kalabutan hin paghatag hayhang kalungganayan adton gratuity pay. So may gapira. Ang tagpira ito na Ate Sok? Masunod hirahan kamanduanhan DBM, Department of Budget and Management, and 4 months above ang serbisyo na naging konektado aton LGU, di ba, 7,000 pesos, tapos kung less than 4 months, baga may daman hiya corresponding kasamang days sa ton kantidad. Pero kung 4 months tipaigbaw ang naging konektado LGU, malagatak nga 7,000 pesos. Sa diyan naton mga BFF, ira naging lalakad naton ira mga kapapilan. As to the good news naman, hadton mga permanents balitaw. Ita mga good news naman kasamang days. So far, wala pa kita babatihin pagkakahiring id nga nagirim. Pero tomorrow, may daw good na kay-schedule again. May special session adton Sanggunian, Panglungsod, and Syudad-an Borongan. Di tala pangunahan. Ano kaya? Adton ira i-incluso didhiton ira order and calendar of business. May daw kadugangan ba nga mga good news kay labi na nga magpapasko, pero pag taga good news si kita mismo so pa dideta jingle naging pipinatukar ni Kuya Euphem and Company ang mahalaga ngayong Pasko, di ba tayo? So Ate Sok, adi yes. Nga para kung tayo natin na mamati ini nga mga job order, amay niya aton sinisari nga mga casual employee, tama ba? Aton diri permanente, aton estado, hiton ira trabaho. Diri permanente. Basta naka-assign din doon mga buhatan na City Hall kasi may damahit mga job order employees nga dito hita mga barangay kasamang day. So ang naka-assign din doon magkaiba-iba nga buhatan han LGU. So kung habaga Ate Sok, pahalipay inihaira kay iba man iton mga regular nga mga empleyado in mas dako iton pribilehiyo, mga benepisyo nga nakakarawat. So para naman iton mga job order, para naman malipay daman hira, labi na yan na kay Pasko tatagan daman hira siya nga may adasugad nga kamanduan iton ato naman Pangulo mismo. Yes, kasamang days. Mo pa'y nalaliwat kay may man na pundo liwat ato na lokal nga pamunuanan siya. Ay, oo, kay mga depende, Nakabase ba na savings, te? Basta kayo pinimait nakit. Labinet ka ng mga LGU, di ba? Pinimait nakanakit nga subject to the availability of FUNDS. Okay. Yes, kasamang days nga di kita, hadton
balitawaton na liwatan tabayanan na pananglitan magpatawag na liwathin session aton konse another special session maikatulo na inirang special session anytime soon kung ano ba aton ira magiging i-incluso di daton ira order and calendar of business baydag ba mga kadugangan nga mga good news kasamang days hanapin niya nag-share atin ginatratahan ang konseho di dato naglabay nga December 11 naton ira ika-duha nga special session. Nag-preside din hinasabi nga session ang ginkarusahan aton konseho ESPM Kuya Picoy Preach Bailon Oy kayon official travel hadto ESPM Sen Rosendasa nga iton aton acting city vice mayor. So nagpili aton council kung hino aton mag-preside hadto nasabi nga sesyon nga nanira natudlo kay Kuya Picoy SPM Preach Bailon Oy. Nga laki padton tratar ginaprobaran aton mga magbaraloodan syudad alabi na adin na resolusyon para naman hadton renewal and partnership ng LG Borongan with Philippine Airlines. So nagpasa, nag-aprobar ng resolusyon ang konseho nga nagahatag hin otoridad nga dahaton city government tan Borongan agin representaran ni acting city mayor Emmanuel Chusungco nga sumulod hin kasabutan magperma nga sumulod hin kasabutan memorandum of agreement Philippine Airlines Incorporated o PAL kasumpayin hiadton renewal and partnership para iton sunod nga tuig 2026 partikular na adton operasyon ng flights from Borongan Airport, Mactan, Cebu, Manila nga mga ruta ngan vice versa thrice ikatulo ka beses iton sa kasimana iton mga adlaw hit Lunes, Miyerkules, Biyernes epektibo hin usa ka tuig tinikangan hiton nga December 19, 2025 to December 18 sunod nga tuig 2026. Ginasayo din ginaklaro natin mga kasubong di naman na City Hall nagaburublik ini na pagsayod may kalabutan hini ira City Legal Council Certino, Attorney Celestino Cabato, tapos ang aton City Accountant, Kuya Hans Basada, and syempre ang aton kasubong liwat sa AIAS, Internal Audit Services, Attorney Jericho Cordero, nga na naton liwat kasubong di naman na Borongan City Information Office, yung Kuya Uyo Haraagas nga nakatukaliwat hini naman nga pagtaga flight operation atatan executive assistant I think beautiful Miss Access Althea kasamang days. Rayne adto nagaburablig pag hataging kasayuran nga dahaton ginaro nga mga impormasyon na mga magbaralaod ang syudad han Borongan kasumpay naman hini nga pagtaga renewal hiton flights. Aton dito yung baruan han talakayan nga basta nga ni first quarter kasamang days sa pagsinabing first quarter itong tuig sa mga bulan ito January, February, ngan March. Dere gadiya sugad yung kadama aton pasahero nga nasa aton Philippine Airlines pero pag sulod na second quarter nga dahiton niya na nga bulan hiton Disyembre damo na ito na patronize aton na flight ang Philippine Airlines din naman aton na Borongan City. Curious kita Ate Sok, dako ba iton iton kun habaga nagiging sinasapungan pa hiton LGU Borongan hiton flights? Yes, dito ginsabi adto and the tune of 6M kasamang days kon tama naton memory recall adton ginasapungan adton lokal nga pamunuan han syudad han Borongan pero tikang hadton di ba magkamay din load limit restriction hadton mga pag-agya San Juanico Bridge in naging rason naman ni hadton pag pick up hadton mga pasahero hadton Philippine Airlines. Ano iton nga 6 million kanan sa kabulan kanan sa katuig? 1 year. Okay. Kanan sa katuig na tiya kasamang days.
Pero So, nati kadamo naman nga ni Ate Sok naman talaga ano iton kuan iton na ano initon aton talaga mga manarakay to the point nga to panganiti kang Northern Samar ano kasi somehow nakikita man naman talaga nga okay iton aton na airline nga nabiyahe din yes, so nga syempre itong LG Borongan into upamata liwat kay kasi Correct. naman kasamang days tugtubiya mag-operate ang Borongan City Airport nahima pa naghihap ang Borongan di naman hakaap diba sabi ato ni City Orme ni Kuya Dayan nga yan na ito operasyon ito Borongan City Airport hailarom na talaga hiton ka Civil Aviation Authority of the Philippines. Asya damait nga naisasakob na damahiyat mga budget ni national government kasi nag-ooperate naman daman hiya. Dibahan mga sansad to may hati ginaalukar nga pundo pero nagawas nga igen diri na hinana yon dara kino-question nga di pa maitihan nag-ooperate ay mag-invest in national government. So siya it daman maupay da mga nahitatabo kasamang days. Iyap. So, Ngahin Ate Sok, darahiton nga padayon na nga operation, may ada na talaga mga pundo. Ano nga nadaloy nga dahiton aton City Airport kay ngani kakulok nga adlaw wow, naiba daman ano may ada daman di da bago nga structure nga kundiin adton mga ti sakay iba na talaga iton iya kuan iton iya building kisa naman hiton mga tiabot ano diditon arrival nga hindi dihiton mga kuan didihiton mga ti sakay pala kunta hiton eroplano mayada na didao sa daman nga facility structure nga siton kakadaan and then ibala daman nga structure iton nga ni nga kanan arrival area asita natin na notice kakulop ngahin yun may ada na mga improvement dida hiton na sto pasilidad. Yes, so daw talaga nag-invest gud man gud laamay in millions sa ton Borongan and last nga pagkipag-restore press conference with City Mayor ni Kuya Daya nasa nga tuhiya nga it may bibili na lahit didto nga ekipahe sa LG Borongan kung tama nat may recall in aton generator tanan nga operasyon kanan mga butang didto pag dumara hit Borongan City Airport ilarom na hit pangasiwa to papag-manage iton Civil Aviation Authority of the Philippines. Asyet hiya kasamang days. So ginapprove adto han mga magbaralood han syudad han Borongan adton extension renewal and partnership an LG Borongan with Philippine Airlines para hadton operasyon han flights didi naman Borongan City Airport adton mga flight Borongan Airport Mactan Cebu Manila nga mga ruta vice versa twice a week Mondays, Wednesdays and Fridays effective December 19 yan nga 2025 to December 18 next year. So lakan nag-approve liwatin ordinansa ito may kalabutan naman initon pag taga Borongan City Infirmary nag-approve liwatin appropriation ordinance and the tune of 110,000 pesos para inihan na pagsuporta hadton pagpunduhan licensing accreditation ng operation itong ambulance para itong Borongan City Infirmary. Ito rin, kailan damayin sana yan nga 2026 inin mag-operate na hiya. So asyain kasamang days, ginaprobaran itong igimproponer nga ordinansa, appropriation ordinance in the tune of 110,000 pesos para licensing accreditation rate nga pagtag-ambulance kasamang days. Pandamayin, ginadamoy didahiton checklist as in mabusisin iton Department of Health. Ikang inihan magka-COVID kasamang days as in makuti na inihan na ita mga paglilisensya ita mga ambulance damo din patent mga requirements as para mapunduhan aton licensing accreditation ngan operation an ambulance ang gagamiton din may pag Borongan City Infirmary nga nag-approve liwatin mga resolution para ang lokal nga pamunuan in makapaghatag in ay financial transfer of funds. Laki piniadton mga pinakaurhi nga mga requirements nga ginaaro ito nga dapat sundon hit lokal nga pamunuan han syudad mapag-transfer may pundo mga ekipahes equipment kay dodonar ang LGU in kinahanglan talaga may sugad hini nga mga resolution coming from iton August body nagpasa hin resolution na naghatag din
otoridad han Eljo Borongan, siyempre na narepresentaran ni acting City Mayor ni Kuya Eman Chusungko nga sa mula din kasabutan with Eastern Summer Council, Boy Scouts of the Philippines, Eastern Summer Council, represented ni Sir Joventino Cusol, Scout Executive. Kasumpay naman in pag-transfer in pundo in the tune of 46,000 pesos. Gagamitin ini nga kantidad para transportation, food, registration, materials, nga iba pang operational expenses para hiton pag-participar hiton 33rd Asia Pacific Jamboree. Charge nga daton MOA donation an office of the city mayor. Adi pa, isa pa nga pagtaga-transfer. Okay, so nauri iton kasi pondo. iton akon aram na partisipar na iton hirayan na ate. Siguro na participate so kuan na ano na ini bagano na lang ni sir magle-liquidation to upat. So pagsapong pwede na man. lang no ato na mga kagarastuhan. So intended po niya para nasabi ang katuyuanan. Ito liwat ka sa mga days, amot nga kung sugadan, ingin sasabi, kaya nagparticipar naman damain, natin mga young ones, kinita naman kitahin, in mga picture, pagtaga sports in here, ay sports event, aton mga kabataan din na syudadhan Borongan, under 15 and under 17 nga team. Adi, paghatag liwat ini, parehas niya itong tenor, paghatagin na otoridad nga Dan Eljo Borongan, represented ni Acting Mayor Chusongko, pag-sign, nga pagsulod din kasabutan Memorandum of Agreement nga da naman ha Oasis Bowlers Academy represented ni Erwin do inayman DDD kasamang days bilik talaga it mga ngaran nila Kuya Fred Paiba na. Erwin or Erwin whatever presidente hiton nasabi nga academy pag-transfer in amount nga nakantidad din 120,000 pesos para daman mapunduhan anton food, accommodation, jersey uniform, pati pan pagtagagas fuel, transportation fees, and Oasis Bowlers Academy under 15 and under 17 teams for their participation na nira pagpartisipar ang NYBL National Youth Basketball League national game dito ha Makati. So ang iray ni pagpartisiparan na di charged again nga dahadton grants and donation MOA ni Acting City Mayor Emmanuel Chusungko. Ito pa pag-transfer liwating kantidad 80,000 de pesos para naman ini yang dahadton Sangguniang Kabataan Barangay Sangguniang Kabataan represented ni State Chairman Crystal Joy Pabula. Ito, masigasig din mangalap din pundo natin mga young ones. May kalabutan ipag-transfer itong LG Borongan hin 80,000 pesos para magamit. Adyan din papahinguran pag-finance and construction ng barangay basketball clinic. Again, in nga pundo, in charge nga daton grants and donation, alaraman bata ni Acting City Mayor Emmanuel Chusongko. So for asyatya kasamang days, adto naging trataran mga magbaralaod ang syudad ng Borongan. Naging nilabay niyan ira talakayan, partikular na panginsayo ng mga magbaralaod, hindi naman nga pagtaga-renewal and partnership ng Philippine Airlines with LJ Borongan ang pagpadayon ng flights. Di naman Borongan City Airport. Ba na-appreciate natin ito ate ha, na-appreciate natin ito nga may ada na kita flight talaga din nga hina-appreciate natin iton paningkamot iton local government unit iton Borongan nga magin kuan na talaga magin independent na no iton kuan ba iton flight nga hinaman ha aton hiton PAL nga kun baga looking forward kita hiton nga maabot iton panahon talaga nga diri na kailangan mag-subsidize ito natin city government para hiton operation cost naman hiton airline nga nabiyahe nga niha aton.
Yes, kasamang days kay one time nagdesisyon adto diha sa Sangguniang Panglungsod, tapos may da invitation, may da atendiran ngadto kay Luagan ng katitirok adton mga magbaralaod. Take note kahuman adton ira sesyon diretso na hira in sina kadton Philippine Airlines kay kun waray hadto di ba mahagos man oras magasakay pahin ini ban ngadto naman na Tacloban, mas mairuiha. Kumbaga aton convenience liwat kapag kaya na wala naman talaga hit free lunch nga tanan ka man magasto. Taw panim panhinaot nga mabot liwat ito na panahon. So challenge liwat ini aton dinhi nga maniguro kita magburugli nga anytime soon in taw panim diri na sugad ang amount nga subsidize sa to na LGU. Pinaagiton pagpatronize, Ate Sok, nga din hinala. So, makay, for example, labi na iton atin naman mga neighboring towns, iton mga residente. And then, yung kuan, yung mga empleyado naman iton gobyerno nga nabiyahe, tikang iton na iba nga mga local government unit, din iton aton probinsya, siguro makakakuan konta iton, makakabulig hindak. Okay, take note, yes din aton para ta ini pantalan nga ginagamit for commercial operation, tapos waray ta pa mawaray ta pa nga ni airport nga operational bagan iton may liwat somehow epekto nga da naman iton aton pagporsa kay kung may kahit pantalan, di ba, pag-transport, may tagad pantalan, pero ginagamit it commercial operation, pag-transport iton aton mga goods. Usually, di ba, kung magadla ka ng trucking, iton pamaaging medyo mas costly hiya. Dari sugahit nga mga nga mga syudad, sugahit sa Cebu, nga may danira pantalan, nga anywhere, sa any point in the Philippines, pwede ka maka-access ito na makagamit kita era pantalan. Kita at least kahit pa paano nag-help kita Borongan City Airport nga aton gateway paggawas, pagsulod. Paggawas pan masyada nga dit may da mo ipamarasyada. Balitaw, yes kasamang days sige, atin na rin day, atin gintatamdan sa anytime soon, mas magiging maribhong na hindi ito na plaza, ilabinahin may da na magbalid sa hin ng mga kakanin. Di da naman hiton evening, dayton early morning, han pag-start, hiton misa, di galyo. Ngayon, nagtatangs kita natin didi mga kasugbong, didi naman Sangguniang Panglungsod, dan syudadan Borongan na pinangungunan, syempre pinangasiwaan ni Kuya Abit, Sir Abit Acampado nga haton staff nga iba pa nga ito naging surok yung mga informasyon parahan sumatisyan Ate Sok, back to you, salamat kasamang days. Dawa nga salamat Ate Sok, han puno nga impormasyon nga imagin pahat tikang mismo iton mga aktibidad iton city government iton Borongan nagdara oras nga 36 minutos na nakalabayhan alas 9 Radyo Pilipinas. Uy, adto? Di man kita dapat napindot. Okay, sige, 36 minutos na nakalabayhan, alas 9 aga. And we're saying magandang morning, ito na atin viewers online. Pira, ito nag-comment din dahil Evelyn Obias, Mugar Nasar niya. Good morning, ato'y pa-shout out. Ito na akin nanay, ng tatay nga permi na mamati, ito niyo istasyon. Adto hirayan na, ito na amon farm. Ito na amon little farm. Dito Sitio Palaw, Dinigpian. Dolores ata, yung barangay Dinigpian. Tama ba ako? Evelyn and Jennifer Golmatico. Good morning! Nag-uumpisa na ang simbang gabi. Kaninahan kaagahon. I guess nga tanan hiton mga parokya. Diri la din hiya aton diri la din hiton syudad hiton Borongan, hiton probinsya hiton Eastern Samar, bugos nga kalibutan. Sigurado nga naging marisyo Tinikangan kaninahan aga nga da na inihiton Pasko. Jerly Ladyaw Gira, good morning, Ate Daisy. Thank you for watching. Jerly and Odulio, nasa rin naman niya. Good morning, Ate Daisy, watching from Gamay, Northern Samar. Sige, ito na aton dapig nga, probinsya. Pay nga aga, didaha iyo. And malipayon nga pagkarampang din dito na programa, nga
Sumat Istihano ni Radyo Pilipinas Borongan. Sige, oo nga na para hindugang nga mga balita impormasyon. Nadidaman kita hiton balita pag taga Philippine National Police. Kay kakulop nga adlaw, congratulations sa aton newly promoted nga mga opisyal ngan sugad man adton mga police non-commissioned officers iton ESPPO. Hindumara kasi kakulop nga adlaw adton pinning of rank insignia haton newly promoted. Yung mga PNCO, di naman Campo Asidilio. Upod na syempre, aton ira of taking para naman haton na pagpapanumpa, haton ni ira bag-o nga ranggo. Yan kakulop damanhan kulop. Aton mga taga-Eastern Samar Police, nakadidaman hiton Sisters of the Visitation. Didi nga ni orphanage, didi ha barangay Bato nga gin papalakathin na mga kamadrihan, nakatudaman nato na aton mga kapulisan kakulop nga adlaw. Kundiin naghatag liwat hirahin pinaskuhan o pamaskuhan para hato na ira naman dida mga ginaalagaan nga mga kabataan. Aton iba mga orphan talaga hira. Aton iba nga as in mga ilo dara kay wara na kag-anak. Aton iba naman binayaan hin kag-anak. Aton iba naman iginbilin hin kag-anak. Nga diri kaya nira magsuporta hin ira anak. Tapos iba pagod dito dida nga mga kuan nga mga kabataan din dito nga orphanage in mga differently abled mga special children ito na pipira hiton dida nga haaton naman pag kita talaga saludo kita hiton na aton dida mga kamadrihan nga hiradaman ito na akto nga mga nanay hiton nga mga kabataan nga may ada mga special needs. So kaulangan daman ito nirahin na suportan. Ako nanunumduman last year an parokyano aton the Nativity of Our Lady Parish nagkamayada nga ni hadto ko dinner for a cause para la ma-sustain para ma-sustainiran adton operasyon dida hiton nga orphanage kay saring pa adton iba kasi hiton nira nga mga donors aton ira iba nga mga benefactors iton ba nga nagkatitigurang na nagkalalagas na and then adton mga anak diri man sugad kuno naman nga kamang ka-generous so kaulangan nira adton suporta na so asya adto nga parokya in naghimo talaga hin paagi nga makabulig para padayon nga masuportahan mapangalagaan iton nga mga kabataan adton mga kabataan dida nga nangingiskwela daman iton iba adton saring tanaman adton na wara mga special needs adton iba may ada mga elementary may ada na nga ni high schooler may ada na nga ni daman college nga estudyante nga dida nadako hiton nga orphanage so kada hira police. Siyempre, pinangunahan ini pagpamuno ni Police Colonel Ernesto Macasil. Tapos, adto nakadto didto Deputy Provincial Director for Administration, Dexter Astakaan. Presente adto na Chief Liwathan Police Community Affairs and Development Unit ito ni ESPP o Sir Badilla. Nang siyempre aton pira naman nga kapulisan tapos mga kabataan naman darahan ira kalipayan nagrender hirahin mga kanta information number para naman haton na mga pulisuyada nangaraon hira mga pagkaon gin-offer talaga haton aton na mga otoridad pagpakita hingugma nga hinpag-ataman nga diton igasitaw so itaton ba mga kapulisan diri latubtub nga kun habaga paghatagin protection aton pagsiguro hiton aton seguridad kundi mga tao daman talaga hira mga tao daman talaga hira nga nakita hira hiton need hiton komunidad so asya nga may adaliwat nira mga effort nga ginbubuhat gawas iton ira naman trabaho. So yun, adigid nga ni iton hiya ko, adigid nga ni iton gawas kay dapat nasa man nga iton mga pulis maka-Diyos daman, makatao. So daliwat iton ira core values. So asya iton nga yun, mga pasado alas 4 Hankalupira na singada ito naman nga orphanage para community outreach program kundi nagpadangat rin mga regalo. Ano naman na ito nga mga regalo dida
mga pagkaon, tapos aton iba ay na mga diaper kasi iton iba dida mga kabataan ngayon bisan an iba nga mga dako na no kaulangan lagi hapon hin diaper. So asya ito nan ira ipinanhatag I don't know nga how kung may ada had to cash. Last year may ada had to cash naman nga ginhatag han ESPPO. And syempre ito nakakalipay hiton kabataan iton nga ni nga mga pagkaon. Nga iginahatag ha ira. Asya ito nit ira kalipayan. Nagkamay-ada di dahin halipot pa nga programa. O imagine ya din guti ay nga baby. O pwede deton orphanage. Pero kadakan ito nit na mga aataman dida talaga mga kamadrihan. No? Dida man nagrender hirahin kanta. May ada dida. Kay kuan ni hira. Ay yung oikos, yung sa daman nga orphanage, di daman hiton oikos, na partisipar nga ni daman hirasing bahan kapag kakantahin mga koan. Alright, nasa ring hi Evelyn Obias Mugar. Opo ate Daisy, last barangay iton dinigpian hiton Dolores. Yun. Sige, maupay nga aga dito ha iyo. Aniton upay, para yan na, preparasyon hiton kapaskuhan, Evelyn. So aadto kamuhin ko dito dapitin interior nga barangay. Uy, kay paano naman kamo Ay, okay. Para man ngadto hiton iya ngayan mga kag-anak ha. So waray pa ada dito naman koan radyo ito nagana dito barangay dinigpian. Sige, thank you Evelyn and Merry Christmas sa imo ngan sugad man hiton na imo mga kag-anak. Uy waray man hingad ni din hinimo. Imo nanay ngan imo tatay. Sige. Basta tanan liwat nga aton mga tigpamati magandang morning. And thank you iton pagsubaybay iton Radyo Pilipinas sa Borongan. Ngan yes, yan na daman nga adlaw sa nga dakang aktibidad iton gindudumar iton Department of Education Eastern Samar Division. Aton pagpasidungog naman haton ira mga outstanding stakeholders ngan mga empleyado iton Department of Education Eastern Samar Division gindudumare iton yan na didto naman ha. O dudumaraon niya na. Nga adlaw dito naman na syudad hiton Tacloban. Lamrag ang Diped Sinirangan Division Pasidungog Awards 2025 Hada Tropics Baras Palo Leyte. So pirahaton mga awardees dida para ton most outstanding awardees, most supportive stakeholders, pinangungunahan haton aton mga leaders diniton aton probinsya. Awardee Congressman Christopher Shin Gonzales, House Minority Leader Marcelino Nunoy Libanan, Governor Ralph Vincent Ivardoni, Vice Governor Maricar Caridad Sison Gutisan, ngan sugad man adton tanan nga local chief executive aton 23 nga mga local government unit. Hiton ay 22 nga mga local government chief executive dinhi naman hiton aton probinsya kasi yung kanan Borongan iba naman hira nga division iton sakop it Eastern Samar Division iton 22 nga bungto dinhi naman hiton aton naman probinsya. So iton nasakop iton city government amo iton Borongan City Division yon. So asya iton nga tanan nga mga mayor ang 22 nga bungto dinhiya aton probinsya papasidong ganyan and syempre an ira outstanding mismo nga mga empleyado. Mga magtratrabaho, mga Regional Praise Award sugad kan Dr. Ria Coles, Coordinator hiton Gender and Development, Dr. Imelda Gaida, Technical Assistance Coordinator, Dr. Venus Cuesta, Senior Education Program Specialist hiton Human Resource Development, Sir Cyril Chiquito, Education Program Specialist 2, nga Dr. Merlin Dante, Assistant School Principal 2. Hira ini adton 2025 Regional Praise Award nga tatagan gihapon pasidungog hiton iyan na nga adlaw hini nga Division Pasidungog Awards 2025 co-hosted hiton Maslog District. Okay.
Ngan ano pa adton tatagan didahin mga pasidungog. May ada tinatawag nga Superintendent's Excellence Award Division Pasidungog Hall of Famers. May ada liwat lamragan sinirangan DepEd. Anay ha? Outstanding School Head. Outstanding Teaching Personnel. Outstanding Non-Teaching Personnel. Special awards para itong Curriculum Implementation Division. So, asya ito, naton na, so magiging marisyo, tama la daman inihiya, kasi year ending, so kung aton mga performer, han ka na niya nga tuig 2025 in kaulangan pasidunggan and syempre itong mga stakeholder nga naging nakakontribute parahan pagpahamtang an paningkamot itong Department of Education makapahamtang hindi kalidad nga edukasyon nga dahiton aton naman mga estudyante dinhiton aton division. Alright, mga kasangkayan, naton oras may ada nalakita 10 minutos ug sa alas 9, alas 10 sa aga. Nga na yan ang oras makadi naman kitahin na mga balita nga nahikahiton atan na intern from Eastern Samar National Comprehensive High School tikang convince this kaya. So kadiunta iya mga balita na hikay for today, December 16, 2025. Vince, magandang morning. Okay, sige. So, didihal local news, unahan natin. Sobra 80 nga pamilya, habungtuhan Artiche, nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Aadian na detalye, tikang kan Vince Diskaya. Uy, waray magtunog. One more time. Radyo Pilipinas, report. Aada 83 nga pamilya habungtuhan Arteche, ang opisyal na nga nagtapos gikang Pantawid Pamilyang Program or 4Ps ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Iniin pagmarka iton era transition na mas mabugat nga pagtapod hakalugaringon katiwalian ha pira ka tuig nga suporta ilaruman Poverty Alleviation Initiative han gobyerno. Ang mga non-graduaran nga pamilyahan 4Ps inagsunodhan mga rekisitos partihan panlawas ng edukasyon na nasabi nga programa. Nagpapakita inihiton mas napaursa nga kaupayan ngan kapasidad para masostener itong tagsa-tagsa nga panimalay. Gintagos siya naman ni Mayor Susan Evardoni ang mga benepisyo haira pagiging matyaga ngan gintagan diin ang mga local government unit or LGU ang bungto in padayon nga magsusuporta pinaagihin livelihood ng social development programs para makabulig pagsustener iton era padayon nga progreso hagawas han 4Ps program. Ang 4Ps inusa nga government conditional cash transfer program ha DSWD diin nagakatagin bulig pinansyal nga daha mga kablas nga pamilya nga makabulig hiton panlawas, nutrisyon, ngan edukasyon hiton kabataan. Di kang report nga sinurat ni Ma'am Dayan Camplona para sumat estihanon Vince Diskaya nagbabalita. Damo nga salamat na report. Iton nga ni Vince na-graduar hiton Pantawid Pamilyang Pilipino program karuyag singan nga inorosan na itan kabutang aton ira pamilya. So pagragraduaron niya hiton aton gobyerno para may ada naman makasulad nga mas nanginginahanglan daman hiton ayuda hiton na aton naman na gobyerno nga da. An iba kadakan hiton mga adinahagawasit mga pangiskwela iton kabataan nga human na sigyon tanala. Ngayon ang iba naman may danira mga miyembro nga an ira mga anak como mga benepisyaryo nagpakatrabaho na. So pag nakakatrabaho na yung anak, ibig sabihin na inahitaas naman iton ira bastado ba kabutang hiton kinabuhi. So didagin tatanggal naman iton hira hiton aton gobyerno para itmatagan naman hiton nga slot adton mga nagkikinahanglan nga haw. So kadakan hiton adton may ada mga anak nga mga nangingeskwela, ngayon may ada mga gudti pa bisan pala mga toddler. Bago pala nga igin papanganak nga mga kabataan iton na kag-anak asya iton una nga pipili. Labi na kun adton mga big family
Iyon, target iton hiya, no, para makaalalay iton ato naman gobyerno. Pero diri iton naman nangangahulugan nga baka ginaayudahan iton gobyerno nga madepende na laka mo. Iton in pantawid nga eh. So kailangan nga magtrabaho ka pa at the same time samtang iton ato naman gobyerno inabulig nga imo. Oo nga, you have to help yourself naman ba kung mo isa nga pamilya, no, iton nga mga beneficiaryo. Alright, ngayon naman kita ha national news. Department of Foreign Affairs iginmando ha Philippine Consul General ha Sydney para mag-monitor haton mga Pilipino nga apektado han mass shooting. Balikan tahi Vince para han report. Radyo Pilipinas report. Iginmando na ang Department of Foreign Affairs or DFA ha Philippine Consul General Sydney agud mag-monitor kung may mga Pilipino nga naapektaran han nahitabo nga mass shooting ha usa nga Jewish event ha Bondi Beach, Australia. Sumalakan Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, padayon ang irap pakisumpayan ha gobyerno ng Australia agud mahibaro kung may mga Pilipinong apektado ha insidente nga nagresulta hindamo nga kamatayon. Sumalaha pinakahalaba nga datos tika nga mga otoridad ng Australia hapag kaya na waray pa Pilipino nga naitalangan na damay o namatay ha mass shooting. Padayon ang pagmonitoran aton konsulado didto nga nag-aalalay ha aton mga kababayan agud masiguro nga waray na damay ha makaharadlok nga insidente. Para sumat estihanon Vince Diskaya nagbabalita. Alright, so ito natin naman masunod nga balita, konektado hini nga aton national news, ano, so maupay nala kay waray na monitor nga Pilipino nga apektado hiton nga panmumusil, grabe, long firearm pa daman naton ira pinanggagamit karuyag sidngon mga fatal ito net na iigo kung may igo kahiton nga mga klasihin armas bisa pa nga iton kanan short firearm la iton nga mga pistola, delikado depende hiton imo tama ta kaya na adto duduha no nga kalalakinan pagkatapos mga armado in higlaba nga pusil talaga gidi delikadohi imagine nagresulta ata kun diri ak nagsasayop 16 adton mga naawat ng kinabuhi tapos sobra I don't know kung nagsobra gatos yung mga nasamaran la daman so maka din naman kita sa nga bayani ha international news. Bystander nga hi Ahmed Al-Ahmed naging bayani ha usa nga mass shooting dito naman ha Australia. Balikan tahi Vince para han balita. Radyo Pilipinas report. Usa nga bystander kay Ahmed Al-Ahmed ang nakilala nga nakidulungan inagawan pusilti kang usa nga mga ginbibiling attacker durante ha mass shooting ha Bondi Beach. Hi Ahmed in 43 anyos ngan tatay hinduha nga kababainan nagbutang ha peligro iya kinabuhi pinaagihin pag-atake ha alleged shooter ngan pagkuha han pusil durante han atake. Hi Ahmed in ginpusilan usa pa nga suspect nga nagresulta in pagkasamari ha iya. Gindarahiya ha ospital nga niya na indamo ang donasyon tikang ha publiko agud suportahan hiya nganan iya pamilya. Ang mga dramatic footage and confrontation nakitaan milyon-milyon sa social media nagpakita kan Ahmed nga gina ang haluyuhin usa nga auto antis umatake han gunman. Ang mga otoridad ay nasugad nga nagdamo ang mga donasyon nga umabot hinlabaw 1.4 milyon nga Australian dollars agud suportahan hi Ahmed han iya pag-recover. Ang mga lider ng gobyerno po di Home Affairs Minister Tony Burke nagtagus siya og nagpasalamat kan Ahmed tungod hiya han iya kaisog ngan pagpaid hamas damo nga mga tawo. Para sumat estihanon Vince Diskaya nagbabalita. Thank you, Vince. Uy, may ada ka didibag nga fan. Hi Evelyn Obias, mugar na sa ring. Kakute po iton boses ni Vince. Parang 30 taon iton edad. Bagahiya iton mature iton iya boses. O imagine. Thank you, Evelyn. Hi Evelyn Obias mugar. Ato iton itiya pamilya. Ato ha barangay Dinigpian Dolores. Tapos iton iya naman mga kag-anak. Permanente nakatutok iton na Radyo Pilipinas. Kasi ato hiradapit iton bukid na didi ako na hiton barangay proper hiton Dinigpian damo iton mga piso wifi pero dito na himumutangan hiton iya kaganak in diri man naabot ko na hiton piso wifi so it ira nakatutok permi Radyo Pilipinas Borongan. Sige Evelyn, oo adi Vince. Okay, so nga di naman kita balita sports.
Wow, Richard Gomez, malang puson nga nakabalik sa Southeast Asian Games. Balikan tayo, Vince, para han report. Radyo Pilipinas Report. Masayang masaya si Richard Gomez sa kanyang matagumpay na pagbalik sa Southeast Asian Games or SEA Games kung saan siya ay nag-uwi ng silver medal sa Sporting Clays competition. Ang kanyang tagumpay hindi lamang sa kanyang sariling pagsisikap, kundi pati na rin sa suporta ng kanyang dalawang teammates. Ang kompetisyon ay ginanap sa Thailand at nagbigay ng pagkakataon kay Gomez na ipakita ang kanyang husay sa sports na matagal niyang kinabibilangan. Ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi simbolo rin ng dedikasyon at pagsusumikap ng mga atleta sa ating bansa. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita ni Gomez ang kanyang galing at determinasyon na nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at kapwa-atleta. Ang kanyang medalya ay patunay na ang pagsasanay at determinasyon ay nagbubunga ng magandang resulta sa larangan ng palakasan. Rumaratsada para sa balitang pampalakasan na Vince Diskaya, gwapo na tulang bahid na anomalya. Salamat, Vince, sa ton report. Totoo, kasi ini Richard Gomez daman, siguro naglaylo daman inihiya ha sports, ha competition ba, ha international competition, siguro almost or more than a decade ago. Ngayon, ma. Oo, kasi itiyahin na sports, fencing. Fencing ito niya diba? sports dati, Oo. tapos yan na parang nagbagoy, kay nadirahan, anahan clay. Oo. Pero itiya anak, sinunod naman ito na fencing. Oo nga, sports. Tapos ini nga iya sports yan bagahin kanan hunting it nga pagpupusilin mga ducks or ano Ay, dida. oo. Opo. Ganun pala yun. Hiyak koreak makalanat. Ganak, daw lato nga klase nga sport. Parang diri na fencing. So, iba. Tapos ani athletic asawa, kasi. ani asawa Yeah, ni Mayor Losi Torres. Kinad to pagpakitan pagsuporta Siyempre niya naman. asawa. Grabe ka-sweet. Oo. So yun, nagbabalik iton hiya, larangan hiton sports. Ngahin ko talaga daman iniya, competitive talaga hiya. So kung nasulod hiya di deton sports, seryoso talaga iton hiya. To the point nga, kuan talaga hiya, performer ba? Oo, may ada niya mga nadadaranga dungog dida hiton mga competition, bisan pa ha international nga competition. Ganon Richard Gomez. Hindi lang magaling na artista, no? Alright. So nga di naman kita kay na-mention ta naman la iton pagtaga-artista ha showbiz nga balita adi. Higabi Garcia binabasag ang stigma sa pag-uulit ng damit ng mga celebrity. Balikan tahi Vince para han report. Radyo Pilipinas Report. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na madalas nahaharap sa stigma ang mga celebrity kapag inuulit nila ang kanilang mga kasuotan at isa na rito si Kapuso star Gabby Garcia. Sa mata ng publiko, inaasahan na ang mga sikat na personalidad ay laging nakasuotin ng bago at mamahaling outfits na para bang may walang katapusang supply ng damit at nakaayos ayon sa brand, kulay at okasyon. Gayunpaman, unti-unti nang binabasag ng ilang artista tulad ni Gabby ang ganitong pananaw. Ipinapakita na hindi sukatan ng estilo at personalidad ang dami ng damit. Para sa kanila, mas mahalaga ang pagiging praktikal, responsable at totoo sa sarili kaysa sumunod sa dikta ng social media at showbiz expectations. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon sila sa fans na yakapin ang simpleng pamumuhay at kumpiyansang magsuot muli ng paboritong kasuotan. Kilig and fun, always number one. This is Vince Diskaya, your showbiz kachika. Damo nga salamat, Vince. O, totoo nga naman, okay lang naman mag-ulit ng damit. Opo. Pero para kasi mga celebrity, para haira, nakita nga ni iton fans nga ikaduha na nga pagsulod, bagay ikis na itaira kay nag-uulit na sa ring nga, uy, kulang adayan mga panapton, mga bahado, siya nga nag-uulit. Pero diri ra maaram nga bisan hikita, may ada ta paborito nga panapton, di ba nga gusto naton ulit-ulitin. Okay. So may ada naman mga okasyon daman ha aton kinabuhi nga makikitaan di dito natin mga social media
post nga nauulit talaga iton aton mga kuan, iton aton pagsusulot iton nga mga panapton, and there is nothing wrong with it, di ba? Yes. Oo, practical. Ngahin, yun, kung maupay ton imo feeling, asya ton imo igin susulot, basta malinis, di ba? Oh, Yan yung... it panapten, di rin man po itiya disposable, baga, Iya. na-reuse met hiya. Correct, tama. Oo, so, sa kodomet di nga nabashi Ellen Adarna. An iya sportswear naman na to ba? Basta diri nga ni kanan sports, kanan, or kanan swimsuit nga iya paborito or kanan pag-workout niya ginbash naman talaga iya darala kay iya ginulit. Oo, so yan mas maupay ini nga para mautod iton na stigma iton pag uulit iton damit nga waray naman di man it sala. Di ba? Oo, di met yasin. Wala met balaod nga nasiring bawal liwatan tim ginsulot. Tapos may ada panapton nga feeling nimo, uy, gwapo ka, mahusay nga siya ito imo sulot, di ba? Nakaka-boosted confidence. Oo. Dani naman, may data mga bado nga komportable kita sulot. Correct. Oo. So, waray problema. Diri iton sala. Yun, practical, nga aspito, giupihihi, waray problema. Diditon pag-uulit. So, Vince, da mga salamat. Maintain, ito na imo kan pagdi-deliver. Ang ganda na. Sobra na aton improvement, dinhi Radyo Pilipinas. Sige, thank you po. Ha partisipasyon iton sumat istihanon aton pa na Tuesday nga edition. Thank you, Vince. All right, mga kasangkayan. So, our time is up. Dinhi kita nagtatapos iton aton pan Martes nga edisyon taramdan sumat istihanon December 16, 2025. Ansyahan nga adlaw hiton na Misa di Gallo dideton aton mga singbahan. So ngaran iton amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda ato naging ka-partner field hi Engineer Sok Aberia nga di naman boost. Nagpahamtang liwatin na balita hi Vince Discaya. Ato na estudyante nga na OJT didi ha istasyon tikang estudyante ha Eastern Samar National Comprehensive High School. Nga na technical naman aton kaupod hi Yofembo na Junior ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasaring damo nga salamat tanyo pakigusa tubtub nga habuha sa pareho nga oras nga ni istasyon. Again, thank you. Maupay nga aga. God bless everyone and Merry Christmas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tulad noon na punong-puno pati yung parking dahil sa naayos na, dahil sa ang management na nga ay iba na nga, hindi na na i-privatize na ang management ng international airport natin, kung tawagin na NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Sige, Roban, sinong naka-standby na ba, Tupe? Sige, aasahan po muna natin na makakausap po habang inaantabayanan ko ang pagsasalita ni Pangulong Ferdinand Marcos. Abay, alam po ninyo ay meron pong mangyayaring maganda sa isang government agency ang pagkilala sa ibang mga kapartners nila na dito sa ating bansa. Ito po ay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang aking makakausap ay ang Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa National Capital Region, kundi ang aking binabanggit ay si Ma'am Noemi SB Lanzuela,